Magandang araw mga ka-recap, every Monday po ay may pa-raffle tayo sa channel na ito, mamimigay po tayo ng mga cash prize. Tatlong 100 pesos, at 4 na 50 pesos. Sa mga gustong sumali ang kailangan lang ninyong gawin ay ang mag-comment, like, at i-share ang video. Pipili ako ng isang video na in-upload ko sa buong linggo, at ang mga nag-comment, like sa video na mapipili ang makakasali sa raffle. Kaya kung solid na supporters ka sa channel na ito, at pinapanood ang mga recap sa channel na ito, malaki ang chance na makasali ka sa raffle. Ang nakaraan, nang magawa na ng ating bida ang kosmetiko ay agad niya itong balak subukan para makita kung epektibo ba ito o hindi, kaya lang wala sa mga tauhan niya ang gustong sumubok nito, dahil natatakot silang masira ang kanilang mga balat. Dahil doon, nagkalakas ng loob si Claude na muling makipagpastahan sa ating bida, kaya lang ang ginawa niya ay ang kumbansihin muna sila Alfoy at ang mga wizard para may kasama itong makipagpastahan sa ating bida. Pagpapatuloy, sa biglaang pagdagsa ng mga wizard na tila may dalang malaking hangarin, isang mapanghamak na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ghislaine. Aba, anong mayroon at tila isang buong prosesyon ang dumalaw sa akin. Naparito kami para sa isang pastahan. Sigaw ni Claude, ang kinatawan ng grupo. Lahat kami ay pumupusta na walang silbi ang mga pampaganda ng mahal na kamahalan. Kayo pala'y napakarami. Ano ba ang mga kondisyon ninyo? Tanong ni Ghislaine, na tila hindi natitinag. Humarap si Claude, at sa kanyang mga labi ay may isang mapanuksong ngiti. Kung kami ang mananalo, paano kung kanselahin mo ang aming mga kontrata bilang alipin at bigyan kami ng tig-2,000 ginto? At kung kayo naman ang matalo? Kung ganoon, magdaragdag kami ng 10 taon pa sa aming paninilbihan. Nagkunwaring nag-aalangan si Ghislaine, na tila pinag-iisip ang mabuti ang alok. Paano kung hindi ko tanggapin ang pastahan? Tanong niyang muli, sa narinig, tila mga bituin na nagningning ang mga mata ni Claude at ng iba pang mga wizard. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita ng kawalan ng tiwala sa sarili ang walang takot nilang kamahalan. Para sa kanila, isa lang ang ibig sabihin nito, malaki ang kanilang tsansang manalo. Hindi ba't kayo, mahal na kamahalan, ang unang nagmungkahi ng pastahan? Ang pag-atres ngayon ay isang malaking kahihiyan. Kung aayaw kayo, sige, bawasan na lang ninyo kami ng 5 taon sa aming kontrata. Mahirap naman yata yan. Matapos ang ilang sandali ng pagkukunwaring pag-iisip, tumanggo si Ghislaine. Nag-atubili lang naman ako dahil tila napakabigat ng dagdag na 10 taon. Ngunit dahil nakikita ko kung gaano kayo determinado, wala na akong magagawa. Tinatanggap ko ang pastahan. Ayun, nagkayem ng mga kamao sina Claude at ang mga wizard, hindi mapigilan ang mahinang pagsasaya. Mabuti, kung gano'y magtakda na tayo ng panahon para sa pastahan. Paano kung 1 buwan? Buong tiwalang sabi ni Ghislaine. Kahit 2 linggo lang ay sapat na upang makita ang epekto, ngunit dahil iba-iba ang kondisyon ng balat ng bawat isa, ginawa na niya itong 1 buwan. Dahil sa tuwa, agad na nagpatawag si Claude ng ilang mga basalyo upang magsilbing saksi sa pastahan. Nagtipon ang lahat sa pangunahing bulwagan, maliban kay Gillian na nag-iinspeksyon sa lupain, at si Vanessa na nagsasanay sa bakuran. Siyempre, mariing tumutol si Belinda. Pastahan na naman. Nahawa ka na ba sa lalaking yan? Paano mo naman patutunayan ang pagiging epektibo ng mga pampaganda mo? Madaling makita ang pagsibol ng mga halaman o ang pagbunga ng mga puno, ngunit walang malinaw na batayan upang sukatin ang epekto ng mga kosmetiko. Ang pagkain ng maayos at sapat na tulog ay natural na nagpapaganda ng kutis ng isang tao. Sa madaling salita, maaari nilang sadyaing sirain ang kanilang balat at sabihing bigo ang produkto. Huwag mong sabihing seryoso kang ibibigay iyan sa mga yan. Sino ang nakakaalam kung anong gagawin nila dyan? Iwinagayway lang ni Ghislaine ang kanyang kamay, na tila sinasabing huwag mag-alala. Siyempre, hindi kasama sa pagsubok sina Claude at ang mga wizard. Ang mga yan, kahit dumi ng hayop ay ipapahid sa kanilang mga mukha para lang manalo sa pastahan. Nainsalto ang mga wizard, ngunit wala silang masabi. Seryoso nilang pinag-isipan na gawin nga iyon kung kinakailangan. Kahit sa pagtiyak ni Ghislaine, hindi pa rin hamupa ang galit ni Belinda. Kung ganoon, sino ang susubok nito? Kahit isang tagihawat lang ang lumitaw, sasabihin ng mga yan na nanalo na sila.
Tama ka nga riyan. Kailangan natin ng isang mapagkakatiwalaan. Tumingin si Ghislaine sa paligid. Lahat ng naruroon ay mabilis na nagyuko ng ulo, umiiwas sa kanyang tingin. Walang sino man ang gustong magboluntaryong subukan ang isang hindi pa beripikadong produkto sa kanilang mukha. Sino kaya ang magandang pagpilian? Hindi naman mahirap na pilitin ang isa sa kanila. Ngunit kung matatakot ang mga tao at tatangjing gamitin ito, magiging malabo ang resulta ng pastahan. Bibigyan nito ng pagkakataon sina Claude at ang mga wizard na igiit na hindi gumana ang produkto. Gaano man kaepektibo ang isang bagong produkto, kailangan itong gamitin ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang araw upang makita ang resulta. Sa halip na pilitin ang lahat, nagpasya si Ghislaine na humanap muna ng isang taong maayos na susubok nito. Kaor, gusto mo bang subukan? Hahayaan kitang hindi muna magsanay ng ilang araw. Dahil natututo na rin siyang kontrolin ng mana, hindi siya gaanong maaapektuhan ng mga panlabas na kondisyon, kaya siya ang angkop na kandidato. Ngunit umismid lang si Kaor at, nang may mayabang na ekspresyon, ay tumanggi. Ang tunay na lalaki ay hindi gumagamit ng mga ganyang bagay. Sino namang niloloko mo? Akala mo ba walang nakakaalam na idinidikit mo ang mga balat ng prutas sa mukha mo tuwing gabi? Iyon ay, nadikit lang naman habang kumakain ako ng prutas. Kahit bago pa siya sumama kay Ghislaine, madalas nang natutulog si Kaor na may mga balat ng prutas sa mukha. Alam na alam ito ng mga nakakakilala sa kanya. Basta, hindi ko gagamitin yan. Tapos na ako sa mga ganyang bagay. Malinaw na ang isang taong dati nang nag-aalaga sa kanyang kutis ay hindi basta-basta magpapahid ng kung ano-anong hindi pamilyar sa kanyang mukha. Nang makita ang matigas niyang pagtanggi, nagkibit balikat lang si Ghislaine. Wala siyang balak na pilitin ang sinumang ayaw. Kailangan na lang niyang humanap ng iba pang maaasahan. Mukhang kailangan kong maghanap ng iba pa para subukan ito. Basta, tuloy ang pastahan, kaya tandaan ninyong lahat yan. Anong ibig mong sabihin na maghanap ka? Ikaw ang kamahalan. Hindi makatuwirang ikaw pa ang maghahanap ng tao para lang sa isang pastahan, singgal ni Belinda, nagniningas sa galit ang kanyang mga mata. Napailing si Ghislaine, litong-lito. Lahat ng naririto ay nagsabing ayaw nila. Kaya, ikaw ba, Belinda, gusto mo? Hindi, medyo. Habang napabilang sa kanya ang lahat ng mga mata, napayuko siya, naguguluhan. Wala nang ibang paraan. Magkukunwari na lang akong gagamitin ito at bahala na. Nagangat ng ulo si Belinda at buong tiwalang inilahad ang kanyang kamay. Sige, ako na. Akin na ang isang lalagyan. Wala siyang balak na gamitin ito. Ang plano niya ay matulog ng sapat at masipag na sanayin ang kanyang mana hanggang sa araw ng pastahan, pagkatapos ay gagamitin ang mana upang higpitan ang kanyang balat bago mismo matapos ang takdang panahon. Sa ganoong paraan, magmumukhang kapansin-pansin ang pagganda ng kanyang balat, kahit sa isang saglit lang. Teka, hindi maaaring sumali ang punong katulong, sabat ni Claude, na pinigilan si Belinda. At bakit hindi? Ang balat ng punong katulong ay maganda na, hindi ba? Oo, may ilang mga guhit na ng edad sa paligid ng mga mata, pero mananahimik ka ba? Sabi ni Belinda na gustong tadasin si Claude sa mga sinabi nitong matanda na siya. Basta, hindi pwede ang punong katulong. Siya yung tipo na gagawa ng paraan para mandaya. Pumili na lang po kayo ng iba, mas maganda kung isang taong hindi gaanong maganda ang kutis para mas kitang-kita ang resulta. Bilang isang taong gumugol ng maraming taon sa mga sag-alan, agad na may naramdamang mali si Claude nang biglang nagbago ang paninindigan ni Belinda. Ang lalaking to. Pinandilata ni Belinda si Claude, nagpupuyos sa galit. Ang tusong demonyo ay tila laging mabilis makahalata at sumasabat sa mga pinakakritikal na sandali. Tumango si Ghislaine, na parang naiintindihan. Sige, maghahanap ako ng iba. Ngayon, bumalik na kayo sa inyong mga gawain. Napabuntong hininga si Belinda habang papaalis, at ang iba naman ay mabilis na nagsitakbuhan, nakahinga ng maluwag dahil nakaligtas sila. Kahit na tumanggi ang lahat, hindi ito gaanong inalintana ni Ghislaine. Tiyak na mayroong isang taong magtitiwala sa kanya at kusang loob na gagamitin ang produkto. Hindi kaya magugustuhan ito ng mga mersenaryo at mga utusan. Ang mga ganitong bagay ay karaniwang ginagamit ng mga maharlika. Sigurado, kahit ilan sa kanila ay susubukan ito. Taglay ang buong pusong pagtitiwala,
sinimulan ni Ghislaine ang paghahanap ng mga taong susubok sa kanyang nilikha. Gusto mong subukan ito? Papasensya na po. Ikaw, baka gusto mong bigyan ito ng pagkakataon. Isang pambihirang produkto ito, ang mga maharlika lamang ang nakakagamit ng ganito. Patawarin niyo po ako. Isang malinaw na alinlangan ng bumalot sa mga tao. Isang takot sa paggamit ng isang bagay na hindi pamilyar, lalo na't galing sa kanilang kamahalan na kilala sa mga kakaibang gawain. Kuntento na ba ang lahat sa kanilang kalagayan ngayon? Siguro'y dapat akong mag-ipon ng mga taong may mas malalang kondisyon ng balat at sa kanila ibigay ito. Sinubukan niyang tipunin ang ilang mga katulong at mersenaryo na hindi gaanong makinis ang balat, ngunit karamihan sa kanila ay tinanggap lamang ito ng napipilitan, o di kaya'y may malinaw na pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha. Dahil dito, binawi na lamang niya ang mga ito. Hindi ito haantong sa isang maayos na pagsubok. Nakakabaliw naman ito. Magiging problema rin pala ang pagbebenta nito sa mga maharlika sa hinaharap. Ano? Wala akong reputasyon na tulad ng sa Delphine Duchy. Ang pangalan pa lamang ng Delphine Duchy ay nag-uutos na ng tiwala. Bago ang kanyang pagbabalik, kapag nag-anunsyo ang Duchy ng isang bagong produkto, nag-uunahan ang mga tao na bilhin ito. Ngunit ang Fenris ay isang liblib na lupain, at ang pangalan ni Ghislaine ay halos walang bigat. Sino ang magtitiwala at gagamit ng isang produktong ginawa sa isang lugar na tulad nito? Maging ang mga tauhan niyang nakakakilala sa kanya ay nag-aatubili, kaya't halata na itataboy lang ito ng mga maharlika. Kapag natapos ang pagsubok, kailangan kong magtungo sa kabisera at alamin kung paano ito ikakalakal. Napailing si Ghislaine. Akala niya'y sapat na ang paglikha lamang nito, ngunit ngayon ay hinaharap niya ang katotohanang kailangan niyang maghanap ng mga mamimili. Saka ko napuproblemahin yan. Sa ngayon, ang pagsubok ang pinakamahalaga. Buo ang loob, nilibot ni Ghislaine ang kastilyo at ang mga paligid nito, sinusubukang hikayatin ang mga tao na subukan ang mga pampagandang kanyang ginawa. Hindi nagtagal, kumalat na parang apoy ang mga bulong-bulungan. Ang mga taong nakarinig ng tsismis ay nagsimula ng umiwas kay Ghislaine. Nakuha mo ba yung bagay na daladala ng kamahalan? Oo, pero binawi niya rin matapos makita ang reaksyon ko. Bakit ba kasi bigla na lang siyang gumagawa at nagbebenta ng ganyan? Alam mo naman ang kamahalan natin, minsan may Celtic, may mga kakaibang ginagawa minsan. Naaalala niyo ba noong muntik na siyang mamatay sa pag-inom ng lason? Alam ng lahat sa buong lupain na nagtagumpay si Ghislaine sa agrikultura. Noon, kinilala nila na gumana ang bagong pamamaraan ni Ghislaine. Ngunit marami pa rin ang hindi sigurado kung ito ba ay dahil sa kanyang tunay na galing o isang guhit lamang ng swerte. Dahil sa kanyang madalas na pagiging kakatwa, hindi lubusang maibigay ng mga tao ang kanilang tiwala. Tila ang kanilang pagtitiwala sa kanya ay nakabitin sa pagitan ng paniniwala at pagdududa. Iniisip nilang maaaring magtagumpay ang kanyang bagong pagsubok, ngunit walang sino man ang gustong maging bahagi ng eksperimento. Ang mga tsismis na naging kakatwa na naman ang kamahalan ay mabilis na kumalat sa buong lupain. Dahil sa pagdami ng negatibong sentimiento, lalo pang naging mahirap ang paghahanap ng mga voluntaryo. Mga walang hiya, sige, pipilitin ko na lang kayong lahat na gamitin ito. Hindi sinasadyang napangiwi si Ghislaine sa pagkabigo. Kahit ilang araw na ang lumipas, wala pa rin kahit isang taong nagboluntaryo. Ang kumpiyansa at kahinahunan na naramdaman niya sa simula ay matagal nang naglaho. Nang si Ghislaine ay malapit ng sumuko sa mapayapang paraan at handa ng gumamit ng dahas, isang tagapagligtas ang biglang lumitaw. Mahal na kamahalan, ako po ang susubok. Oh, Gillian. Hindi agad nalapitan si Gillian dahil abala ito sa pag-iinspeksyon sa lupain. Ngunit ang tapat na taong ito ay lumapit agad sa sandaling marinig niya ang mga bulong-bulungan, nagboboluntaryo para sa eksperimento. Sinuri siya ni Ghislaine mula ulo hanggang paa. Marami-rami na rin siyang kulubot, at magaspang ang kanyang balat. Sa mas malapitang pagsusuri, siya ang perpektong kandidato para sa pagsubok. Bagamat kaya ni Gillian na manipulahin ang mana, hindi niya lubusang matatakasan ang mga senyales ng pagtanda. Dagdag pa, dahil sa kanyang palagiang pagsasanay sa labas at magaspang na pamumuhay, hindi maganda ang kondisyon ng kanyang balat. Siya ang perpektong pagsubukan. Gayunpaman, humingi pa rin ng kumpirmasyon si Ghislaine. Sigurado ka ba? Lahat ng iba ay umiiwas dito.
Gawa ko ito, alam mo ba? Hindi ko naman masyadong iniintindi ang aking itsura. Walang kaso sa akin. Hindi sinabi ni Gillian na nagtitiwala siya rito, na medyo nakakadismaya. Ngunit para kay Ghislaine, mas mabuti na ang mayroon kaysa sa wala. Isang banayad na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Kumuha siya ng isang garapon at iniabot ito kay Gillian. Paano ko ito gagamitin? Maghilamos ka lang bago matulog at ipahid mo. Pwede mo rin itong ilagay sa ibang bahagi ng katawan bukod sa mukha kung gusto mo. Naiintindihan ko. Mula sa araw na iyon, sinimulan ni Gillian na masigasig na ipahid ang mga pampagandang ibinigay sa kanya ni Ghislaine. Para sa kanya, ito rin ay isang utos mula sa kanyang kamahalan. Pagkatapos ng 3 araw, nagsimulang magbulungan ang mga tao sa kanyang paligid. Matanda, nakahanap ka ba ng nobya? Ang ganda ng kutis mo ah. Saan mo nakilala? Tigilan mo yung kalokohan mo bago ko putulin ang ulo mo, tuyong sagot ni Gillian kay Kaor na nanunukso sa kanya. Pagkalipas ng halos 2 pang araw, kapansin-pansin na ang pagbabago sa reaksyon ng mga tao sa kanya. Nagbubulungan ang mga mersenaryo tuwing nakikita nila si Gillian. Anong nangyayari? Hindi ba't tila bomb ata siya? Tingnan mo kung gaano kakinis ang balat niya. May kinakain ba siyang masarap na hindi natin alam? Imposible, ginamit niya kaya yung pampagandang ginawa ng kamahalan. Ang mukha ni Gillian ay nagkaroon ng bagong kislap. Bagamat nanatili ang mga kulubot, nagbago ang tekstura ng kanyang balat, na nagpamukha sa kanyang mas bata kaysa dati. Ang nasunog sa araw at maputlang kutis ay tila naging isang makulay na tansong kulay. Dahil hindi niya kailanman inalagaan ang kanyang balat noon, mas naging dramatiko ang mga resulta. Mabilis na napagtanto ni Gillian kung ano ang sanhi ng pagbabago. Tunay ngang gumagana ang likha ng kamahalan. Tunay siyang pambihira. Ngayong alam na niyang gumagana ito, lalo pa niyang masigasig na ipinahid ang produkto. Kung dati ay isang dampi lang sa kanyang daliri, nagsimula na siyang gumamit ng 2. Bagamat sinasabi niyang wala siyang pakialam sa kanyang itsura, ang madalas na puna mula sa mga nakapaligid sa kanya ay nagudyok sa kanyang sumulyap sa salamin bago matulog o bago umalis ng kanyang silid sa umaga. Ang pagtanda pala ay hindi nangangahulugang hihinto ka na sa pag-aalaga sa sarili, ano? Natatawang sabi ni Gillian habang pinagmamasdan ang kanyang nagbabagong mukha araw-araw. Tuwing may nagtatanong, ipinapaliwanag niyang ito ay dahil sa mga pampagandang ginawa ng kanyang kamahalan. At, muli, mabilis na kumalat ang mga balita. Eksaktong 1 linggo matapos matanggap ni Gillian ang produkto. Blag. Isang malakas na kalabog ang yumunig sa katahimikan. Bumalibag ang pinto ng opisina ni Ghislaine na tila babasagin ito. Si Ghislaine, naabala sa kanyang trabaho, ay nagangat ng tingin sa gulat. Doon, nakatayo sina Belinda, kasama sina Claude, Wendy, at ilan pang mga taga-lupain. Anong mayroon dito? Tanong ni Ghislaine na may halong pagtataka. Si Belinda, habang naghahabol ng hininga, ay sumigaw. Bigyan mo rin ako niyan, sigaw ni Belinda na gusto na ring gumamit ng pampagandang nilikha ng ating bida. Tila ba'y nakita na nila ng malinaw ang malaking pagbabago sa itsura ng matandang lalaki. Ano na kayang kinalabasan ng mukha in Gillian? Bomb ata nga ba talaga ito ng husto? Ano kayang magiging anyo nito sa manhwa? Abangan! Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!